pag-asa mo, bayan mo, viva mo, Jesus Nazareno. Sambahin ako, magdiwang tayo sa ating devotion, purihin ang Panginoon. Viva mo, Jesus Nazareno, gawin at mapuri, alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin ng pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang bukal ng grasya, awa at pag-ibig ng Diyos. Buksan natin ang ating puso sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya? Mayroon ding kaibigang kasalo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganahan, didikit siya sa iyo na parang animoy, uutusan niya pati ang mga katulong mo.
Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya, pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan, hindi siya matutumbasan ng ganumang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang sa mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makakatagpo ng tapat na kaibigan, at ang kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Pupurihin kita, Poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat mo ng tuntunin mo'y ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako'y na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Magsitayo po tayong lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanaling mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan
nahiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama-sama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nanganganuin niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangungunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa misang ito, patuloy niyo po kong pasalamatan sa ating Panginoon sa kanyang nag-uumapaw na grasya na ipinagkaloob sa akin. Tayong mga suki ng alas 5, marahil ay ba sa inyo nagtataka, ano bang nasa ulo ni Father? Masakit ba ulo niya at may nakatakip? No? Pero tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang nag-uumapaw na grasya na bagamat hindi po karapat-dapat, maraming kahinaan at kakulangan, maraming kalabisan, ako po ay kanyang pinagkatiwalaan at kinaawaan. At nung Martes nga po ay aking natanggap ang biyaya sa banal na orden ng pagkaobispo. At ngayong araw na ito, narito na po si Father Mon at si Father Norman na mga taga-diocese ng Balanga sa Bataan. Sinusundo na po nila ako, kaya't ang misa pong ito ay aking misa, pasasalamat, misa, pamamaalam, at pagtatagubilin sa mahal na pong Jesus Nazareno at pagdasal niyo po na maging ligtas, maayos, at nag-uumapaw ng biyaya ang aking pagalakbay sa aking bagong kawan sa Diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya't sa misang ito, samahan niyo po ako sa pagtatagubilin at pagpapasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, at salamat po sa inyong lahat na naging kalakbay ko sa nakalipas sa 2.5 taon
dito sa tahanan ng Poong Nazareno. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya palakpakan uli natin ang Panginoon. At sabi ko nga po nung Martes, doon sa Manila Cathedral, pagpunta ko sa Balanga, dadalhin ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi po ang imahe, dahil baka habulin nyo ako sa Bataan, baka mag-people power kayo sa Bataan. Dadalhin ko ang puso ng Nazareno. Hindi ako magiging pusa ng Nazareno. Alam nyo na ho yun. At ang tatak ng Nazareno ay ang nakikita natin sa Kanya na siyang dapat tatak ng bawat tunay na deboto. At ito po yung ipagdasal po natin. At kung hindi nyo po mamalabasin, yun po ang ipagdasal nyo po sa akin. Na sa pagharap ko, sa pakikilakbay ko sa aking kawan, dala-dala ko ang puso ng Poong Nazareno. At ito ay matatagpuan sa kanyang mga katangian, sa sinasabi nating espiritualidad ng Nazareno. Siya'y moreno, maitim. Kaya nga napakalapit niya sa puso ng bawat Pilipino, sapagkat sa kanyang kulay pa lang, ipinahayag niya ang pakikiisa ng Diyos. Hindi siya iba sa atin. At yun po ang ipagdasal niyo po sa akin, na sa pagiging pastol, sa pagiging ama at pagiging obispo, aking laging ipadama ang aking pakikiisa sa aking kawan. Sapagat ganun ang ginawa ng ating Poong Nazareno, pakikiisa. At higit sa lahat, pakikiisa sa kanilang mga pagsubok, paghihirap, at pagdurusa. Kaya nga pasan niya ang krus. Moreno siya at pasan niya ang krus. Sapagat higit sa lahat, doon ipinamamalas ng Poong Nazareno ang kanyang pakikiisa sa atin, pagmamahal sa atin, pagmamalasakit sa atin. Pasan niya ang krus. Kaya nga naririto tayo, narito kayo mga deboto, lalo na tuwing Biyernes. Alam natin, mayroon tayong Diyos, bagamat makapangyarihan, nakikisama sa atin. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang pasang krus. At hindi siya naiiba, sapagkat siya din ay may krus. Lagi nyo naririnig sa akin po yan, hindi na siya Nazareno kapag wala na siyang krus. Kaya nga, ipagdasal po ninyo ako, huwag ako matakot sa krus. Marami akong krus na haharapin. Ngunit, katulad ng Poong Nazareno, matamis ko to sanang yakapin at pasanin, sapagkat dito ko mas lalong maipapahayag ang aking pakikiisa. Nakaluhod ang Poong Nazareno, sapagkat sa pagluhod ni Jesus Nazareno, doon niya lalong ipinapakita. Lumuhod siya nung siya ang nanguna para patawarin yung babaeng gustong batuhin ng mga tao sapagkat siya'y makasalanan. Luhod ng awa. Nawa ako din po ay maging pastol ng awa ng Diyos. Lumuhod din ng Nazareno nung hinugasan niya ang paan ng mga alagad, sapagkat siya'y nagpunta, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ako rin nawa ay maging pastol na puspos sa paglilingkod. Hindi ako pupunta doon parang gobernador, parang hari. Ako'y pupunta sa Bataan bilang alipin, alagad at tagapaglingkod. Lumuhod din ng Poong Nazareno habang pasan-pasan niya ang krus. Nadapa siya, nabigatan siya. Ngunit lagi nating sinasabi, ang Nazareno ng Quiapo, kakaiba ang kanyang pagluhod. Ang pagluhod niya
ay pagluhod ng pagbangon. Bumabangon siya. Kaya nga mahal na mahal natin siya sapagkat alam natin kapag lumalapit tayo sa Kanya, hindi tayo kayang gupiin ng kabigatan ng krus sa buhay. Hindi tayo matatalo. Hindi tayo ibabagsak. Bagkus, katulad ng Nazareno, babangon at babangon tayo. At yun din ang dasal ng bawat deboto. Sabihin mo nga sa katabi mo, babangon tayo. At sa kabila naman sabihin mo, kaya wag kang sumuko sa buhay. At yun ang ipinakita ng Nazareno. Hindi siya sumuko, kaya bumangon siya kahit mabigat ang krus. Ano ang sikreto ng Nazareno? Sa huli, makikita natin uli siya nakatingala. Hindi siya nakayuko na mukhang talunan. Hindi siya nakatingin sa kung kani-kanino na para bagang makaawa. Nakatingala siya sapagkat puno siya ng tiwala sa Ama. Naniniwala siya higit sa lahat, anuman nang mangyari, mahal ako ng Ama. Itakwil man ako ng mundo, pagkaisahan man ako ng mundo, pahirapan man ako ng mundo, nakatingala pa rin ako dahil ang pinaghuhugutan ko ng lakas ay ang pag-ibig at kapangyarihan ng Ama. Mga kapatid, ito rin po ang ipagdasal nyo sa akin, na anuman ang mangyari, lagi akong tumingala sa Kanya. Kung papaano dito sa Quiapo, sama-sama tayong tumitingala sa poong Nazareno at sa pagtingala pa lang natin, gumagaan ng ating kalooban, nabubuhay ng ating pag-asa at nagkakaroon tayo ng lakas bumangon. Nawa bilang obispo at pastol, hindi ko maialis ang aking pagtingin sa Kanya. Kailangan ko po higit sa lahat ang grasya ng Diyos. Hindi ko po kaya maging obispo, maging pari, maging mabuting Kristiyano sa ganang akin lang. Walang sino man ang makapagsasabi sa atin, kayang-kaya ko ang lahat. Karapat-dapat ako sa lahat. Sapagkat tayong lahat, kinaawaan lang ng Diyos. Tayong lahat narito, mga pulubi, nang lilimos sa grasya ng Diyos. Mga kadeboto, lalo na po mga suki tuwing alas 5 ng umaga, huwag niyo po kung kakalimutan, ipagdasal niyo po ako na hindi ako makalimot at lagi akong kumapit sa poong Nazareno. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Nazareno, kinaawaan niyo kami, tinawag niyo kami, minahal niyo kami. Kaya naman, hindi kami mauubusan ng pag-asa. Hindi kami mauubusan ng lakas. Hindi kami mauubusan ng pagtitiwala. Sapagkat alam namin, hindi niyo kami bibiguin. Hindi niyo kami pababayaan. Sapagkat kayo ang muka ng grasya at awa ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po ako. Basbasan niyo po ako. Samahan niyo po ako. At narito po ang aking mga kadeboto. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos at tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawan ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lahat tayo ay tinatawag na maging katulad ni Jesus Nazareno sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit.
Inihiling namin kami at diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating mapagmalasakit na Panginoon na tagapagligtas. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Grasya ang lahat ng kanyang nilikha. Grasya ang bawat pintig ng tadhana. Grasya ang bawat sulok ng langit at lupa. Grasyang ako'y minahal niya, nakalimos ng awa. Grasyang maging kawangis niya't dampian ng hininga. Grasyang mangkasan at palisin ang salang na mana. Grasyang ako'y tawagin niya, maging paring alagad niya. Grasya ang isugo niya, maging mukha ng awa niya. Sandali. Nagiging bago ang lahat sa grasyang ay nadampi.
Jesus lamang ang grasya, siya ay lahat-lahat na. Si Jesus lamang ang sapat na, wala nang ibang pangarap pa. Lahat ay grasya, grasya ang bawat sandali. Nagiging bago ang lahat na sa grasya niya'y nadampi. Si Jesus lamang ang grasya, siya ay lahat-lahat na. Si Jesus lamang ang sapat na, wala nang ibang pangarap pa. Si Jesus lamang ang grasya, siya ay lahat-lahat na. Si Jesus lamang ang sapat na, wala nang ibang pangarap pa. Announcement po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po tayong lahat at dasalin po natin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mong krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa.
upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sandali. Hindi po natin palalampasin ang misang ito, matapos ang misang ito, at hindi natin po palalampasin ang pagkakataon na magpasalamat po sa ating rektor at kura paroko na ngayon po ay tinawag ng Diyos upang tumanggap ng banal na orden sa pagkaobispo, no? Na tinanggap niya ang kaganapan ng pagkapari ni Kristo. Naging madamdamin man po ang misa ngayong umaga, ngunit ito ay punong-puno ng inspirasyon at pagpapala. Lalo-lalo na po ito po yung huling misa niya at ilang sandali lamang po ay aalis na po siya papunta sa bayan ng mga banal at mga bayani sa Diocese ng Balanga, Bataan. Kaya po nais po nating pasalamatan at paulit-ulit at palagay ko po, hindi sapat talaga ang pagpapasalamat, ang salitang thank you. Sa kaniyang ipinamalas at ibinahagi sa atin na piraso ng kanyang buhay at pagsilip sa pananampalataya na kanyang pong angkin. At kaya nga po ba, ang banal na misa ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatuturo sa atin na ang isa sa pinakamagandang pagpapasalamat ay ang ginawa ng Panginoon sa banal na misa. Ito ay ang pagbibigay ng sarili sa Diyos. Ayan po. At yan po ang nakita po natin sa ating bagong obispo, Bishop June Sescon. Ang pagbibigay ng kaniyang sarili bilang pastol ng isang Diocese ng Balanga, Bataan. Itutuloy po natin ang kanyang panawagan na ang pagiging deboto ay pagiging disipulo. At ang pagtanggap po niya ng isang misyon sa labas po ng Arkidiocese ng Maynila na kanyang tahanan ay muli nagtuturo sa atin ng isang elemento ng pagiging disipulo na pakatatandaan natin at kanyang iniiwan sa atin. Ito ay ang pagiging misyonero. Pakiulit po. Ang pagiging disipulo ay pagiging misyonero. Ang pagiging deboto ay pagiging misyonerong disipulo. Pakiulit po. Ang pagiging deboto ay pagiging misyonerong disipulo. Yun po ang huling iniwan sa atin ng ating minamahal na obispo. Amen? Amen. At Bishop June, ang ating tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang Quiapo Church, will always be your home. Isang lagi mong tahanan ito, laging welcome ang ating mahal na obispo sa ating dambana. Amen? Sa katunayan, meron akong balita sa inyo, mabuting balita. Buwan-buwan, at least isang misa, dadalaw ang ating mahal na obispo para ipagdiwang ang sakramento ng papasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya muli sa ngalan po ng mga kaparian na naging bahagi po ng ating dambana, sa lahat po ng mga kawani, sa lahat ng mga voluntaryo, mga deboto, sa ngalan po ng sambayanan ng Diyos, sambayanan ng poong Jesus Nazareno dito man sa ating bansa at maging sa labas ng ating bansa, maraming salamat sa ating debotong, misyonerong, disipulo, Bishop June Sescon. Magsitayo po ang lahat.
Gaya ng ating dasal dito sa Quiapo, walang hanggang pasasalamat. At yun ang aking iiwan dito sa dambana sa altar, walang hanggang pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, walang hanggang pasasalamat sa mga kapatid kong pari, sa mga kapwa ko naglilingkod, walang hanggang pasasalamat sa inyo mga kadeboto. At kung kayo magawi po sa Bataan, welcome po at sabihin nyo, Father, kadeboto po, poong Nazareno sa Quiapo at kayo'y welcome na welcome po sa Bataan. Walang hanggang pasasalamat at hindi ko po iiwan ng Quiapo, hindi ko po iiwan ng Nazareno sapagkat saan man ako naroon, ang Quiapo at higit sa lahat, ang poong Jesus Nazareno ay nasa puso ko. Kaya't kasama ko kayo saan man ako naroon. At lagi yun pong sanang tatandaan, mahal na mahal ko po kayong lahat, gaya ng pagmamahal na mahal ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipinayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe at larawan at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva!